Mga katambay, kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan nyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong mga ilang araw po nakakaraan, talagang di po ba, mainit na mainit po, naging investigasyon po nila. Lalo-lalo po sa mahigit 3 taong ginawang korupsyon po sa atin, mga kababayan, ng administrasyon po ng binagoong Pilipinas. Mga kababayan, ang natutuklasan pa lang po at iniimbestigahan ay ang talagang flood control pa lang po. Napakarami pa pong proyekto ang gobyerno. Pero ang unang pumutok ay ang flood control project po nila. At dito po mga tambay, inuumpisahan na po na ang investigasyon. Meron din po investigasyon sa Kamara at ganun din po sa Blue Ribbon Committee sa Senado. At iilang hearing pa lang mga tambay. Iilang hearing pa lang pero meron na pong bumabatikos mga kabayan. Napakarami na pong kumukwestiyon. Hindi pa tapos ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo po ang mga tulpo mga kabayan. Pati po yung Senador Tulpo at ngayon naman po isang broadcaster na tulpo na naman ang bumatikos po nitong nakarang araw kay Senator Rodante Marcoleta mga tambay. Ano po sabi ni Tulpo? Ito po si Ben Tulpo, I think si Ben Tulpo mga tambay. Marami po itong Tulpo na to na broadcaster. Ay sinasabi po ni Ben Tulpo na pakitang gilas lang daw po talaga itong si Senator Marcoleta. Pakinggan po natin itong mga kumakalat po sa social media at komentuhan po natin. Ito po mga tambay, umpisahan na po natin. Pakitang gilas lang daw po si Senator Marcoleta ayon po kay Ben Tulpo mga kabayan. Mga pinangalanan ni Senador Rodante Marcoleta, ang broadcaster na si Ben Tulfo. Magandang gabi, Ben. Magandang gabi sa inyo. Ay, diretsahang tanong na sa iyo, Ben, no? May galit ka ba kay Senator Marcoleta? Hindi naman. I think may problema lang siguro dito. I believe that we have the same, direction, but different siguro destination. Personal na dito ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee when I said something like, pwede naman mag-conduct ng separate investigation ng ating ombudsman whether may nakaupo na o wala na kasi mandato ng ating ombudsman yan eh. So separate investigation gagawin ng ombudsman. They can do a self-initiated investigation. And at the same time, pwede na sila mag-conduct ng fact-finding. If not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko na posible, pala mag-grandstanding ng ilan dyan, so nasaktan siya roon, naging personal yan. Ito naman sigurong senador na to, masyadong sensitive, napipikon, nababad trip, ginagamit yung kanyang TV program sa istasyon nila, nabinanatan ako. So ako naman, the more na I would, as a broadcaster, meron naman akong karapatan magpahayag. Pero Ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino itong mga nagpapaepal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, it's like this. Alam natin siguro dito ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos na kanilang investigasyon, i-forward ba natin yan sa ombudsman eh? Ang in aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Kung titingnan natin, ano bang talaga ang ratio ng mga napoprosecute pag dumadaan sa Senate Blue Ribbon Committee? I-research niya. Ilang percent? Kung tutuusin. Yan po mga tambay, kukomentuhan po natin yan. Ito pa po, ito naman po yung pahayag ni Senator Marcoleta mga tambay. Pakinggan po natin. Sa isang programa, binanata ni Tulfo ang Senate probe bilang pang-political theater lang umano ng mga senador. Mabilis ang sagot ni Marcoleta. Kung usapang pagpapaepal umano, hindi siya ito at mandato ng Blue Ribbon ang pagtutok sa mga anomalya ng flood control. Baka mga kapatid ito ni Ben na sina Senador Raffy at Erwin na miyembro ng kanyang komite. May ikalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 1. Binanata ni Tulfo ang Senate probe bilang pang-political theater lang umano ng mga senador. Mabilis ang sagot ni Marcoleta.
Kung usapang pagpapaepal umano, hindi siya ito at mandato ng Blue Ribbon ang pagtutok sa mga anomalya ng flood control. Baka mga kapatid ito ni Ben na sina Senador Raffy at Erwin na miyembro ng kanyang komite. May ikalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 1. Sa isang programa, binanata ni Tulfo ang Senate Yan po mga tambay. pang political theater lang umano ng mga senador. Nakita niyo po mga tambay. Ano po sabi ni Senator Marcoleta? Hindi po siya epal. Mandato rin po ng Senado na mag-imbestiga po, lalo-lalo po sa nangyayari pong anomalya, korupsyon sa gobyerno. Mandato rin po nila yan. Kaya nga po may Blue Ribbon Committee. At ngayon, yung sinasabi po ni Ben Tulfo na natalo po yata senador ito talo. Di ba? Tumakbo senador po yan Ang nanalo po yung isa. Ang nanalo pong Tulfo si Sylvester. Si Irish Sylvester po, mga nanalo po. Mga kabayan, may question po ang citizenship nun. Di ba? Nandaya po yun. Nameki po ng pangalan nyo sa Estados Unidos. Ang ginamit pong pangalan daw ay Irish Sylvester. Pero naging senador po ng Pilipinas. American citizen daw po yun, mga kabayan. Kaya ganun po katindi sa binagoang Pilipinas. Basta kaalyado mo, meron kang usapin, merong questionable ang pagkatao mo, kahit may kaso ka pa, basta kaalyado ka yata umano, lusot ka, mga kababayan. Ganyan po katindi, mga kababayan. Ito po mga tambay, bilib naman po kay Ben Tulfo. Nakakabilib po mga tambay. Masyado yatang may sakit na amnesia. Diba? Nag-uulyanin na kaya? Bata pa ito para nag-uulyanin. Ngayon mo binabanatan si Senator Marcoleta na paepal at hindi po trabaho ng Blue Ribbon Committee at hindi trabaho ng legislative ang mga sinasabi pong investigasyon, mga kabayan. Hindi raw po trabaho ng halos hindi raw halos mandato nila dahil nga po trabaho daw po yun ng ombudsman, mga kabayan. Isang banda, nag-iimbestiga po ba ombudsman? Sige nga, ang ombudsman po ba ay nag-iimbestiga? Sige nga, meron po ba tayo nabalitaan na puspusang iniimbestigahan ng ombudsman ang anomalya po ng gobyerno ngayon ng binagawang Pilipinas? Wala nga tayo nababalitaan na iniimbestigahan ng ombudsman Pati nga yung nawalang ginto daw umano at nabenta tuni-tunilada. Hindi naman iniimbestigahan ng ombudsman Pati nga yung anomalya sa paglipat ng pera ng PhilHealth na hindi bababa sa 90 billion na ilipat ng 60 billion, hindi nga iniimbestigahan ng ombudsman. Pati nga yung pinirmahan na naging ugat ng korupsyon, yung 2025 national budget, na 241 billion ang naisingit doon. Wala rin tayo nabalitaan na inaaksyonan at inimbestigahan ng ombudsman. Di po ba? At yung maanomalya din daw po umano na ngayon ay wala tayong balita sa PhilHealth ay sa Maharlika Investment Fund. Sige nga, wala rin tayong balita na iniimbestigahan at tinututukan ng ombudsman. Di po ba? Yung PDIC, SSS, GSIS, at napakarami pa na korupsyon issue sa ating bansa na mahigit 3 taon. May iniimbestigahan po ba ang ombudsman? Nagtataka lang po si Kamanong. Wala po ako naririnig na puspusang iniimbestigahan ng ombudsman lahat ng korupsyon sa ating bansa. At mga politiko, wala rin po ako nababalitaan na iniimbestigahan ng ombudsman ang maanumalya lahat na korupsyon. Di po ba? Lalong-lalo po ngayon, sariwang-sariwa pa. Ito pong flood control, mga kabayan. Napakarami pong sangkot dyan. Politiko, itong DPWH itama po natin, for correction. DPWH. Di po ba? Tapos itong mga contractors at mga engineer, mga district engineer. Wala naman po tayo nabalita na tinututukan ng ombudsman yan. Kung yung kay dating Pangulong Duterte nga may sinampa na pong kaso diyan na kailangan kasuhan ang mga gumawa ng anomalya kay dating Pangulong Duterte, lalo-lalo hindi siya nabigyan ng due process sa ginawang pagdakip sa kanya. Hindi po ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin inaaksyonan ng ombudsman. Tapos, sasabihin mo ngayon, Ben Tulfo, na trabaho ng ombudsman yan. Wala naman nakikita mga Pilipino na tinatrabaho yan. At ang isa pa, babanatan mo si Senator Rodante Marcoleta
na nag-hearing siya ng korupsyon, lalong-lalo ang flood control, mandato rin po nila yan. Mandato po nila yan. At yung Blue Ribbon Committee, yan po ang talaga nag-iimbestiga halos sa mga korupsyon sa ahensya ng gobyerno. Pati nga ikaw, pwede ka imbestigahan yan Ben Tulfo. Pwede ka rin imbestigahan yan ng Blue Ribbon Committee, si Ben Tulfo. Pwede po. Hindi po ba? At ang pinagtataka po natin kay Ben Tulfo, mga tambay, masyado po yata nag-uulyanin na. Yung mga kapatid niya, katulad po ni Rapi Tulfo, ni Senator Rapi Tulfo, napakarami na pong ginawang investigasyon yan. Hindi po ba? Napakarami na pong ginawang investigation yan. Bakit hindi mo binanatan? 3 taon na pong mahigit nanunungkulan si Senator Rapi Tulfo. Napakarami na pong inimbestigahan yan na hindi po yata natapos o wala po yatang nangyari. Wala yatang naisampa man lang na mga kaso sa ombudsman na nililitis na ombudsman. Lalong-lalo po yung napaka-anomalya na loto. Yung issue ng loto. Tinutukan po ni Senator Rapi Tulfo yan. Bakit kaya hindi man lang binatikos ni Ben Tulfo na ikaw, Rapi Tulfo, ay grandstanding mo lang yan. Epal ka! Epal ka, Rapi! Bakit ka nag-iimbestiga? Trabaho ng ombudsman yan. Nakita niyo po katarantaduhan ito? Babanatan mo si Rodante Marcoleta, si Senator, na epal, grandstanding lang yan, yung investigasyon na yan. Wala yan. Dahil na mag-iimbestiga pa rin yan, ang ombudsman. Pero yung kapatid niyan, 2 kapatid niya, isang congressman, at meron pa siyang hipag, meron pa siyang mga pamangkin na congressman dahil sa party list. Tapos meron siya isang kapatid na senador, ayaw niyang bakbakan na puro kayo grandstanding, puro kayo epal. Nag-iimbestiga kayo riyan. Di mo ba ito kawalang hiyaan? Kaya napaghahalata po ang mga Tulfo, mga bayan. Ibang klase itong mga Tulfo na ito. Pagka po, papabor po sa kanila ang issue at sila po ay hahangaan ng mga taong bayan, wala pong question sa kanila. Walang batikos. Hindi po ba? Masyado kang halatain, Ben Tulfo. ikaw pa ang babatikos kay Rodante Marcoleta? Alam niya yung ginagawa niya. Dahil una-una, siya ay abogado. Ano po ba ang ginagawa doon? Siya ay nag-iimbestiga ng malawa ang korupsyon na ginawa ng mahigit 3 taon. 2022 hanggang 2025. Yan po ba ay makukuha lang ng 1 hanggang 2 hearing? Hindi po ba mas epal at binabatikos din ng iyong kapatid yung ginagawa rin ni Senator Marcoleta? Di po ba? At kung ano-ano pa sinasabi na kesyo, tapusin na at gawin na lang independent body ang mag-iimbestiga. Hindi po ba kayo ang umeepal? Hindi man lang niyo tapusin yung gagawing investigasyon ni Senator Marcoleta, binabatikos nyo na. Kinu-question nyo na. Bakit? Ayaw nyo bang may matumbok? Merong masagasaan? Bakit? Iniiwasan nyo bang may masagasaan? At may matumbok? Yung mga sabwatan na may nagkakapera din daw umano na mga senador, kontrolado rin at hawak din ng mga contractors kaya at ng mga engineer at ng DPWH. Di ba? Kaya may mga sabwatan. Kaya pinipigilan nyo na ang mag-imbestiga ay si Rodante Marcoleta, si Senator Marcoleta. Sinasabi nyo, grandstanding. Bakit? Yung investigasyon ni Rapi Tulfo sa Senado, hindi grandstanding yon? Hindi epal yon? 3 taong mahigit nag-imbestiga? Okay lang kay Rapi Tulfo? Okay lang kay Ben Tulfo? Mahiya ka naman sa balat mo, Ben Tulfo. Masyado kang bias. Senador at congressman ang iyong lahi. Ang iyong kapatid, 2 senador. May congressman, mga Tulfo. Pambihira ka, oh. Tapos isang senador Marcoleta, bagong senador pa lang. Hindi pa nakaka-1 taong senador, binabakbakan mo na. Samantalang yung mga kapatid mo, tumanda na rin dyan. Di po ba? Ilang taon na. Panay ang imbestiga. Wala naman nangyayari. Dapat yan ang batikusin mo. Si Senator Marcoleta, hindi pa tapos ang kanyang investigasyon.
Wala ka pa pwedeng ibatikos dyan. Dahil wala pa siyang final decision dyan sa kanyang investigasyon. Wala pa. Samantalang yung kapatid mo, napakarami ng ginawa investigasyon, walang napala ang taong bayan. Yun ang banatan mo. Bakbakan mo. Dahil hindi siya marunong mag-imbestiga. Walang napatunayan. Lalo-lalo yung investigasyon sa loto. Ano na nangyari doon? Kaya nga ang tanong ng taong bayan, isa ka rin ba sa tumama sa loto? Kaya natulog na lang ang issue sa loto. Pati issue sa PhilHealth, nawala na. Ganun po ba? At isang damukal na issue at isang damukal na investigasyon din ang ginawa niyan sa loob ng mahigit 3 taon. Pero wala pong yaw-yaw dyan. Walang batikos. Si Ben Tulfo. Ganyan po ang mga tulpo, mga tambay. Masyado pong one-sided, mga kawayan. Kaya lang, mabibisto naman po ang kanilang mga katarantaduhan umano. Ang kanilang kawalang hiyaan umano. Dahil nga po binabatikos nila si Rodante Marcoleta, si Senator, panay po ang yaw-yaw nila. Baka may tinatago sila na baka masagasaan at mabunyag kaya ang mga lihim nila dahil inuumpisahan nilang banatan si Rodante Marcoleta, si Senator Marcoleta. Kaya, nagtatanong lang si Kamanong, baka kasi may umalingasaw na baho. Nagtatanong lang at napakaingay ninyo. Napakaingay Ibang klase ka. Yan. Karamihan na po natin kinumentohan mga tambay. Yung mga politiko na maiingay. Yung maiingay na mga politiko, ngayon po naglalabasan po ang kanilang mga issue, korupsyon, lalo-lalo po sa flood control. Hindi kaya ganun din itong mga tao na ito na sobrang ingay at batikos, mga kababayan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po ang mga kababayan, ang komento po natin sa napakagaling po na lahi ng mga tulpo, mga kababayan. Napakagaling po. Katulad po na isang senador na si Irish Sylvester. Tapos yung isa naman pong Rapi Tulfo ay may issue rin po sa kanyang first family. May issue rin po yan sa first family, mga kababayan. At ito po si Ben Tulfo, mga kababayan, ay ubod din po ng galing. At yung isang si Mon Tulfo ay ubod din po ng galing. Kaya po ang mga Tulfo, mga tambay, sa ubod ng galing at napakalilinis ang kanilang pagkatao at napakalinis ng kanilang paglilingkod sa bayan, ang mga Tulfo ay dapat po nating ipagpagawa ng mga rebulto ang Tulfo, mga kababayan, sa sobrang linis at galing nila sa politika at sa pagiging broadcaster, mga kababayan. Thank you po mga tambay. Sana gusto po natin tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po mga kababayan. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo mga kababayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung panalangin po natin mga kababayan, huwag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte, na maingatan po sila mga kababayan. At lalo-lalo po ang ating dating Pangulo na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis mga kababayan. Thank you po sa mga dasal. At ganun din po tayo, mag-ingat po at magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambahayanan. Maraming salamat po mga tambay. Sa muli, paalam. Bye-bye.